2 oras siyang isip ng isip hanggang sa tuloy na siyang igupo ng antok. Ngunit pagkaraan lamang ng 3 oras ay nagising siya at kahit anong pilit niyang muling matulog ay hindi na niya muling magawa. Ang unang bagay kasi na pumasok sa kanyang utak ay ang tungkol sa premyo na panalunan niya sa kasal ni Rodrigo. Pagkaraan ng 30 minuto ay nagpasya siyang bumangon at tumiretso sa banyo. Doon ay tinatamad na pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. "Look at you," pagkausap niya sa kanyang refleksyon. "You look like a ghost. Hindi ka nakatulog at napakaaga mong nagising. Ngayon pwede ka namang matulog hanggang gusto mo. And for what? That crazy Caribbean cruise price? And for whom? Dahil sa putlang higante na iyon na makakasama mo sa cruise?" "Ah, Claudia, give me a break," malakas niyang sabi. She really had a gut feeling that her friends were all behind this scheme to get her and Vince together. Dahil buo sa isipan ng mga iyon na gusto nga niya si Vince and vice versa, na gusto rin siya ng binata. But she needed to find out the truth. Kung maisipan naman niyang si Maggie sa cruise na iyon, ay dapat lang na malaman niya ang totoo. Pagkitiisan na lamang niyang kasama si Vince kung sakasakali. Ang malaking tanong, sasama ba si Vince sa Caribbean cruise na iyon? Papayagan ba naman ito ng girlfriend nitong si Minda? Or was it Mira? Whatever, aniya, hindi naman maalaala ang pangalan ng nobya ng binata. Kailangan tumatahimik. Pero kanino niya aalamin ang totoo? Nakausap na niya ang buong barkada niya, maliban kay Rodrigo. She had to talk to him. Ang alam niya ay gabi pa ang flight nito at ni Ina para sa European tour ng mga iyon. Yun ang nabanggit sa kanan ni Rodrigo na magiging honeymoon destination ng mga ito, courtesy of his brother Vince. May oras pa siya para sa si Rodrigo sa hotel ng mga ito. Hindi na niya alintana kung makakaistorbo ba siya. Total naman, kung tama siya ng kutob, ay kasalanan din ng gagawin niyang kaibigan kung bakit siya mangiistorbo. Dahil sa kanyang nabuong plano, ay nagpasya siyang maligo. Wala sa loob na agad niyang pinihit ang shower. Ouch! Malakas siyang sigaw na maramdaman. Tumama sa kanyang katawan ang tila nagyayelong tubig mula roon. "I know, this is not a good time. But I really have to talk to the couple before they leave," anya sa receptionist ng hotel na pagmamayari ni na Rodrigo. Na nagdaang gabi, ay doon din ginanap ang reception ng kasal nito at ni Ina. "Pero ma'am, nagbilin po kasi si Sir Rodrigo na huwag silang iistorbohin. They wouldn't entertain calls until," ang receptionist, sabay tingin sa relo. 5 in the afternoon. And it's just after 12. It's the top order for the day, ma'am. Not unless it's a life and death situation that you have to attend to. Exactly, Sir Rodrigo's words, ma'am. Sara ulo talaga ang Rodrigo na iyon. Kakaiba rin magbigay ng order. Halatang sibik na masolo si Ina. Pero kailan ba umubra ang kaibigan niya sa kanya? "Miss Evelyn," aniya pagkatapos mabasa ang nameplate na nakakabit sa uniform nito. "This is an emergency. A life and death situation, you could say. Kung tatawagin mo lang si Rodrigo, the moment he knows that I'm here, he'll talk to me. Please? Please?" Pagsusumamo pa niya sa babae. "All right, I'll try," alanganin tungturan. "Thank you very much," aniya. Hindi na ito inalisan ng tingin habang dinadayal ang numero sa silid ni Rodrigo. "Sir, I'm really sorry to disturb you but there's ang receptionist, sabay tingin sa kanya. "Claudia," mabilis siyang turan. "Claudia Martinez. There's a Claudia Martinez here at the lobby who wants to talk to you," she said. "It's an emergency." "Oh, okay, sir. Sasabihin ko sa kanya kaagad," sabi ng receptionist na ikinakunot ng kanyang noo. "What?" sabi niya rito. "Si Sir Rodrigo po ay hindi pwede mo-disturbo, Miss Martinez. He was very firm about it. I'm sorry.
Anito? What? Hindi makapaniwala na yung bulalas. Mauupakan ko talaga ang lokong iyan. Dugtong pa niya. Bakit nga ba naiisipin? Nakaharapin si Rodrigo kahit saglit lamang. Gayong obvious naman dito kung bakit niya ito gusto makausap. Pinagtataguan siya nito. Dahil ayaw nitong sagutin ang mga tanong niya na alam naman niya, wala itong magagawa kundi sagutin. Dahil kung hindi, ay hindi niya titigilan. Lalo lamang niya napagtanto na sina Rodrigo nga ang may pakana ng pagkakaset up sa kanila ni Vince. Hindi pa siya nakakaisip ng susunod na gagawin nang biglang mahagip ng kanyang mga mata. Ang kakalabas lamang na si Vince mula sa elevator. He was wearing a black suit. Kasing dilim iyon na mukha nito na walang kangiti-ngiti. Bilib talaga si Rito. Heto, at magre-report na kaagad sa trabaho kahit puyat pa na nagdaang gabi. Kahit ito pa ang presidente ng kumpanyang pagkaari nito at walang question dito kung mahuli man ito o hindi pumasok, ay heto, at maaga pa rin pumasok. Nagawa na nitong pasyalan ng hotel ng mga ito, gayong hindi naman doon ang kanyang opisina. Kakaiba talaga. Hey, Vince! Wala sa loob, na napalakas ang kanyang tawag sa binata. Gusto lang naman kasi nang iparinig sa receptionist na kilala niya at kaibigan ng pamilya ni Rodrigo, kaya malakas ang kanyang loob ng mga istorbo. Gulat at nakakunot ang noo, na lumipad ang tingin ng binata sa kanyang direksyon. Nang makita siya nito, ay nagawa pa niyang kumaway rito. Sana niya itong lumapit sa kanya. Nakita niya sa mukha nito na hindi nito nagustuhan. Ang kanyang ginawa na tila pag-uutos dito, kaya tila ng kadalawang isip pa ito kung lalapit o hindi. Subalit sa bandang huli ay lumapit pa rin sa kanya. Hi! Bata niya rito na makalapit ito. What are you doing here? Mahinang salubong kaagad sa kanya. Sa halip na gantihan na kanyang pagbate, hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Ang pasimpleng pagtingin nito sa receptionist na para bang makakabawas sa dignidad nito ang makita niyon na kausapin siya ng binata. Nakaramdam siya ng iritasyon dahil doon. Hindi naman kahiya-hiya ang kanyang suot. She was wearing decent clothes. Dark violet na spaghetti strap ang suot niyang pang-itaas. Pinadungan niya iyon ng checkered long sleeve sa light violet naman ang kulay. She loved any shades of violets, kaya madalas ay may something violet ang kanyang suot. Hinayaan niyang nakabukas lamang iyon at saka itunupi hanggang siko ang mahaba niyong manggas. Madalas sa ganoon ang kanyang attire. Long sleeve blouse may panloob o sando o spaghetti strap blouse, jeans at sneakers. Kung bigatin ng kanyang kliyente, ay iibahin lamang niya ang ipapatong na damit. Papalitan niya iyon ng blazer, pero nakakamaong pa rin siya. Komportable siya sa ganoong suot. She was a freelance engineer. Kumbaga, always on the go siya. Kaya para sa kanya, ay tamang-tama lamang ang ganoong attire. Lalo pa, at hindi naman siya nag-opisina at madalas siya nasa field. Hindi naman niya itinago ang pagkunot ng kanyang noo nang pasadahan siya ni Vince ng tingin mula ulo hanggang paa na tila ba hindi nagustuhan ang nakita. Devers na Vince Hilario. Ano, okay ka na ba? Nakataas ang kaliwang kilay na tura niya rito. Napagbasan mo na ang kabuuan ko. Now, can we start talking? Tila nahimasmasa naman ng binata. Bahagyang inayos ito ang suot Amerikana. Na tila ba nagusot iyon? Let's go to my office. Follow me. Anito, na agad ang tumalikod. Ano mo sekretarya siya nito na kailangan niyang sumunod dito? Saglit lang naman yung sasabihin ko sa'yo. Kaya, dito na lang. Aniya, na kinahinto nito. Hindi siya empleyado, kaya wala siyang pakialam sa anumang iisipin o sasabihin ng binata. Naglakad siya at saka pumesto sa harapan nito. Vince, gusto ko lang makausap si Rodrigo at yung kapatid mo ang nagbigay ng instruction na hindi siya maaaring maistorbo. Kahit alam niyang ako pa makikipag-usap sa kanya eh. Hindi pa rin niya ako hinarap. Pinagtataguan ako. Kumunot ang noon ni Vince. Why would he do that? He's on his honeymoon.
At ako man ang lumagay sa kanyang sitwasyon, I wouldn't want to be disturbed. And since I'm not, I should perfectly understand why he wouldn't want to be disturbed. Pagkapasaring pa nito sa kanya, importante ang sadya ko sa kanya at aalis na sila ni Ina mamayang gabi. Hindi na makakapaghintay ang sasabihin ko sa kanya. Since ikaw naman ang hari dito, I mean, boss dito, nakikiusap ako sa iyo. Payagan mo ako na umakyat sa suite ni Rodrigo. Kailangan ko lang makausap ang kumag na iyon. Hindi yun magtatagal. I promise. 15 minutes max. Si Rodrigo na mismo ang nag-decide na hindi ka pwedeng umakyat, Claudia. Remember? Pagkapaintindi nito sa kanya, yeah, I know. Pero kung makakyat na ako at kumatok sa kanilang room, ay wala na siyang magagawa pa, kundi ang harapin ako. I haven't asked you for any favor since we met. Have I? As if naman, may karapatan ka humingi ng pabor sa kanya. Piping kontra na kanyang isipan. I mean, we're not actually friends, but, we do know each other, and, oh please Vince, just let me go up there please. Aniya, sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Pero matigas pa rin ang ekspresyon ng mukha nito. Please? Lalo pa niyang niluwangan ang pagkakangiti. Hindi na niya alintana kung magmukha man siyang timang sa harap nito. Alright. Ano itong dumiretso na sa receptionist? Kinausap nito ang babaeng kausap niya kanina. Tumango-tungo iyon habang nakatingin sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Vince. Okay, you go ahead. Anito? Thank you. Masaya niyang turan. Pagkatapos ay tinungo ng direksyon, papunta sa elevator. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang muli siyang humarap dito. Nakatayo pa rin doon si Vince at nakatingin sa kanya. Nakita rin niya ang pagkailang sa mukha nito. Marahil, ay dahil hindi nito inaasahan, muli siyang haharap at mahuhuli itong habol siya ng tingin. What? Nabasa niya ang buka ng bibig nito. I knew you're not that bad. Nakangisin niyang wika. At bago pa man ito makapag-react at nawiin ang pabor na ibinigay sa kanya, ay dali-dali na siya muling tumalikod at tinungo ang elevator na makarating siya sa floor kung saan naroon ang honeymoon suite ni na Rodrigo at Ina. Isa ka pa lamang niya namalayan, hindi pa pala nawawala ang ngiting iyon na nakapagkit sa kanyang labi. Kaya pala pakiramdam niya ay nangangawit ang kanyang mga panga. Wala sa loob na mensahe niya iyon. Nang nasa tapatan siya ng silid ni Rodrigo, hindi na siya nag-aksepa ng oras at agad ang kumatok. Mabilis at malakas ang kanyang katok. Oh no, not again. Narinig pa niyang malakas sa reklamo ni Rodrigo mula sa loob. Oh my God, hindi kaya kasalukuyang nag-aano ang mga ito? Tiyak na mag-iinit ang ulo ni Rodrigo sa pang-istorbo niyang iyon. Pero naroon na siya. Nasimulan na niya iyon at kailangan talaga niyang makausap ito. Muli siya kumatok ng malakas. Magsusori na lamang siya kay Ina. Anyway, pagdating naman ng mga ito sa Europe, ay masasolo na ng mga ito ang isa't isa. With that in mind, ay inulit pa niyang muli ang pagkatok sa pinto. What is it this time, Kuya Vince? Claudia! Gulat na balala si Rodrigo. Pagkabukas ito ng pinto, nakasuot lamang ito ng puting roba. I thought you were... Kung nagulat ito pagkakita sa kanya, ay nagulat din siya. Sa binitawan nito mga salita, hindi na iirita sa kanya si Rodrigo. Bagkos ay nakatuwa ng iritasyong iyon sa kapatid nitong si Vince. Na base sa kanyang pagkakaintindi, sa sinabi nito, ay nagsadya na rin doon ang kanyang kuya. Bigla nag-sink in sa kanya ang lahat. Kanilang mahagip ng kanyang mga mata na lumabas ng elevator si Vince ay kina Rodrigo ito nang galing. Sinadya rin nito ang kapatid. Hindi nagpunta ang binata roon dahil sa trabaho. Kundi, katulad niya, ay upang kumprantahin din si Rodrigo. Yeah, right. Ano pa bang ibang dahilan? Gusto rin nitong malaman ng iba pang bagay na gusto rin niyang malaman at hindi makapagpatulog sa kanya buong gabi. Vince,
Dugtong niya. He was here, right? Nakita ko siya sa lobby kanina at siya ang dahilan kung bakit ako nakakit ngayon dito. Ha? Ano ito? Kasabay ng paghilamos ito ng kamay sa mukha. Look, I know, this is such a wrong time. But Rodrigo, I have to know the truth. Did you set me up? Did all of you set me up? Darakta niyang tanong dito. Bumuntong hininga si Rodrigo. He was caught off guard, but he seemed not to know what to say. Where's Ina? Tanong niya na maalaala ang asawa nito. Taking a shower. Ano to? Were you taking a shower with her when you heard the knock? Hindi na napigil ang tudyo rito. Doon ito napangisi. Mukhang relief ito. Hindi naman bayolente ang pagkakakumpronta niya rito. Lalo pa, at tinanggahan siya nitong makausap. Pero bakit nga ba? Hindi bayolente at exaggerated ang atake niya rito. Samantalang balak niya talagang tungayawan ito mula ulo hanggang paa. Para bang makakit siya sa palapag na iyon, ay tila gumanda na ang kanyang mood. You're fishing, my dear Claudia. Nakangisi, tura ni Rodrigo. Mukhang pinapagod mo naman ata ng gusto si Ina. Kawawa naman, hinay-hinay lang. Aniya, ngingiti-ngiti itong muli, nang muling magseryoso. Answer me straight, Rodrigo. Did you and the rest of the group set me up? Did you set us up? Me and Vince? Claudia, that would be impossible. Try again, Rodrigo. Aniya, pinamaywangan ito. Kakamot-kamot ito sa ulo. Yan din ba? Ang tanong ni Vince kaya kasi nadya. Muli, ay hindi nito malaman ang isasagot. Pinadyak na ng malakas sa mga paa. Tell me, amigo. Alright. The game was a setup. Pag-amin nito. She thought so. It was really meant to be you and Vince and... What? Nalalaki ang mga mata niyang bulalas. I mean, sinadya kayong hintuan ng music para kayo makakuha ng prize. Anak ng ilog pasig naman, Rodrigo. Bigas niya dito. Ano ang pumasok sa kokote ninyo para gawin iyon? Ako? Kasama ang kuya mo sa Caribbean cruise. May tama ka ba talaga? We thought, it was like hitting two birds with one stone. Ano ito nakandautal na sa pagpapaliwanag? Pareho kayong workaholic ni kuya na hindi nga nagpapahinga sa trabaho. Tell me, Claudia, when was the last time you took a break after resigning from the firm na pinanggalingan mo kasama sina Adonis at Gino? It was very hard for me to start from scratch, Rodrigo. At alam mo iyan, late lang ako nakapag-establish ng magandang reputasyon as a freelance engineer. Paano ako makakapagpahinga ng lagay na iyon? Naburat at sakal kasi siya sa engineering firm na pinagtatrabahuhan. Pakaramdam niya as magiging malaya siya kung magsusolo siya, kaya iyon ang kanyang ginawa. Exactly. Ano ito? Ngayong okay ka na naman. Business is good. We thought, this is the right time for you to relax and take a vacation. With your brother? Are you kidding me? Nalalaki ang mga mata niyang wika. You both need to relax. At hindi niyo gagawin iyon hanggat hindi kayo mapipilitan. And then we thought, this would be a good time for you to settle whatever differences you may have for each other. Naiabang niya ang kanyang bibig, pero wala namang kahit anong salitang lumabas mula roon. Hindi naman niya magagawa iyon nang hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon na magkasama. Yung tipong walang choice, ganoon. And at the same time, you two can have your much-needed vacation and relaxation. We thought it was a good idea. Plus I know, you love to go on a Caribbean cruise. Well, thank you very much, Mr. Hilario, for deciding for myself. Paano mo naman naisip na makakapag-relax ako kapag kasama ko na yung kuya mo na sobrang suplado at ang tanging kinakatuwaan lang ay ang mga taong nabibilang sa inyong estado? Jeez, did you really have to sound so bitter? On that trip,
you might find out that Kuya Vince is not like that. Hindi lang naging maganda ang simula ninyo. Katwiran pa ni Rodrigo. Tell me, Rodrigo, are you trying to set me up with your brother romantically? Muli, diretso niyang tanong. No, of course not. Agad naman, marainit ang tanggi. Although, kung madadevelop man kayo sa isa't isa, after the cruise, hindi ka makakarinig ng kahit anong reklamo mula sa akin. Sinuntok nito sa braso. Ouch! Daing nito. Natila ba nasaktan sa kanyang ginawa?